Nararamdaman lang nila ang iyong pananahimik kapag hindi na sila makasipsip mula sa iyong presensya. Mga kaibigan, hayaan ninyo akong sabihin ito ng diretsyo. Ang sandaling binaliwala mo sila ay ang sandaling hindi ka na nila kayang balewalain. Iyan ang balita na walang nakakakita. Huminto ka sa pag-text, huminto sa pag-check-in, huminto sa pagsisikap na ipaalala sa kanila na umiiral ka. At bigla, nagsisimula silang magtaka kung saan ka nagpunta, kung ano ang iniisip mo, kung sino ang kasama mo. Nakakatawa, hindi ba? Hindi sila nagmalasakit noong nandoon ka. Ngunit ngayong tahimik ka, hinahabol ka na nila. Kaya bago tayo magpatuloy, gawin mo ako ng pabor. Pindutin ang like button, mag-subscribe, at manatili sa akin. Dahil ang babalatan natin ay magpapabago kung paano mo tinitingnan ang katahimikan, kung paano mo tinitingnan ang pagbaliwala, at kung paano mo babawiin ang iyong kapangyarihan ng walang sinasabi. Hey mga kaibigan, isipin ito. Ikaw ay isang pugon sa gitna ng taglamig. Noong ikaw ay nagliliyab, hindi kanila pinasalamatan sa init. Umupo sila malapit, kinuha ang init, nasiyahan sa liwanag, ngunit hindi man lang huminto upang tanungin kung ano ang ginasta mo para magpatuloy sa pagliyab. At sa sandaling lumamig ka, ngayon sila ay nanginginig, tumitingin sa paligid, hinahanap ang hindi nila pinahalagahan. Iyan ang nangyayari kapag binawi mo ang iyong atensyon. Kapag huminto ka sa pagpapaliwanag sa kanilang mundo, sa wakas ay napapansin nila ang kadiliman na dati nilang binaliwala. Nakikita mo, karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto ang halaga ng iyong enerhiya hanggang sa alisin mo ito. Ikinakabit nila ang iyong kabaitan sa pangangailangan, ang iyong pagiging pare-pareho sa pagiging desperado, ang iyong pagmamahal sa kahinaan. At iyan ang kasinungalingan na ang katahimikan ay nangangahulugang pagkatalo, na kung babaliwalain mo sila, sumusuko ka. Hindi ka sumusuko. Ikaw ay nagle-level up. Hinahayaan mong ipagsalita ng iyong kawalan ang mga salitang hindi kayang ipagsalita ng iyong presensya. Akala nila ay libre ang iyong atensyon, na maaari silang mawala, bumalik, i-breadcrumb ka, sayangin ang iyong oras, at nandoon ka pa rin. Laging naghihintay, laging available, laging isang mensahe ang layo mula sa pagbagsak. Ngunit ngayon ay nanahimik ka. At ang katahimikan na iyon, ito ay isang malakas na lindol sa kanilang isipan, isang malakas na sigaw na nababalot ng kawalan. Bawat segundo na hindi ka sumasagot ay isa pang sandali na napagtanto nila ang nawala sa kanila. At maging totoo tayo, hindi sila natakot na mawala ka. Natakot silang mawala ang iyong atensyon, ang iyong pagpapatunay, ang iyong enerhiya. Ngunit kapag nanahimik ka, kapag huminto ka sa pagre-react, inaagaw mo sa kanila ang paborito nilang adiksyon, ang iyong presensya. Huminto ka sa pagiging entertainer sa kanilang palabas. Lumabas ka sa entablado, at ngayon ang spotlight ay tila walang laman nang wala ka. Maari silang umaktong hindi nababahala. Maari silang mag-post. Maari silang lumandi. Maari ka pa nga nilang baliwalain pabalik. Ngunit maniwala ka sa akin, kapag binaliwala mo sila ng may layunin, pagmamay-ari mo ang silid ng hindi man lang pumapasok. Nagiging misteryo ka. Nagiging kapangyarihan ka. Ikaw ang iniisip nila sa mga tahimik na sandali kapag nawala ang ingay. Kaya hindi ka nagiging petty, hindi ka nagiging immature. Ikaw ay nagiging matalino. Pinoprotektahan mo ang iyong kapayapaan. Pinapakita mo sa kanila na ang iyong atensyon ay hindi isang libreng buffet. Ito ay kinikita. At kung hindi nila ito pinahalagahan noong nasa kanila, mararamdaman nila ang halaga nito kapag nawala na. Kaya, narito ang iyong pagpapatunay para sa araw na ito. Ang aking katahimikan ay makapangyarihan.
Isulat ito sa mga komento ngayon din. I-type mo. Sabihin mo. Angkinin mo. Hayaan mong malaman ng mundo na tapos ka ng magpaliwanag, tapos ng humabol, tapos ng maging madaling abutin para sa mga hindi kailanman seryoso sa pagkapit. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay estratehiya, ito ay paggalang sa sarili. At ito ang simula ng balita na hindi nila nakita. Kaya manatili ka sa akin, mga kaibigan, dahil nagsisimula pa lang tayo. Ang kapangyarihan ng kawalang bahala, ang sandaling huminto ka sa pagmamalasakit, ay ang sandaling magsisimula silang magmalasakit. Wasakin natin ang ilusyon dito mismo. Hindi ka kailanman walang kapangyarihan. Masyado ka lang emosyonal na available sa isang taong hindi kailanman naging emosyonal na invested. At ngayon, narito ka, nakikipaglaban sa pagkakasala ng pagbaliwala sa kanila. Nagtataka, masyado ba akong malupit? Paano kung isipin nilang wala akong pakialam? Paano kung kalimutan nila ako? Ngunit huminto ka, huminga ng malalim, dahil ang totoo, ang iyong pananahimik ay hindi kalupitan. Ito ay kaliwanagan, at ito ang mismong bagay na hindi nila inaasahan mula sa iyo. Isipin mo ang isang istasyon ng radyo na dating bumubulusok 24 sa 7 araw, palaging bukas, palaging available. Pagkatapos isang araw katahimikan, static, wala. Ang mga tagapakinig ay nag-aalala. Binabaluktot nila ang dial, nire-refresh ang app. Nagpapanik sila. Bakit? Dahil ipinagwawalang bahala natin ang presensya hanggang sa mawala ito. Ikaw ang palaging frequency sa kanilang buhay, ang mapagkakatiwalaang mensahe, ang init na hindi nila pinahalagahan. At ngayong nanahimik ka, nararamdaman nila ang kawalan na dating tila ibinigay lang. Dito nagsisimula ang pagbabago. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ang pagiging tahimik ay nangangahulugang nawawala ang iyong boses. Ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan ng komunikasyon. Ito ay simula ng ibang uri ng komunikasyon, isang mas malalim, kung saan ang iyong kawalan ng reaksyon ang nagiging tanging bagay na kanilang naririnig. Dahil kapag binaliwala mo ang isang tao na sanay sa iyong atensyon, hindi ka nagiging pasibo. Binabaligtad mo ang power dynamic nang hindi man lang nagtataas ng iyong boses. Hayaan mong tanungin kita, ilang beses mo bang sobra-sobra ang pagpapaliwanag sa iyong sarili? Ilang beses mo bang sinubukan ayusin ang kanilang paulit-ulit na sinisira? Nagbigay ka ng kabaitan. Nagbigay ka ng pagiging pare-pareho. Nagbigay ka ng pagmamahal. At nagbigay sila sa iyo ng kalituhan, mga dahilan, mixed signals. At ngayon, kapag sa wakas ay nagpasya kang wala nang sabihin, bigla silang nagsisimulang mapansin ang lahat. Hindi iyan nagkataon. Iyan ang psikolohikal na balanse na ibinabalik. Ngunit narito ang nagpapahirap. Sa kaibuturan, hindi ka lang natatakot na makalimutan ka nila. Natatakot ka na ang pagiging tahimik ay magpaparamdam sa iyo na hindi ka nakikita, na magpapatuloy sila at hindi na lilingon, na mapaparusahan ka dahil sa pagtatakda ng isang boundary. Ngunit hayaan mong wasakin ko ang kasinungalingan na iyon. Hindi nakakalimot ang mga tao ng presensya. Naaalala nila ang bumabagabag sa kanila at ang kawalan ng iyong enerhiya, ng iyong tawanan, ng iyong pagmamalasakit. Iyon ang bumabagabag. Iyon ang nagpapagising sa mga tao sa gabi, hindi ang taong nanatili, kundi ang taong huminto sa pagsubok. Nakikita mo, kapag patuloy kang nagsasalita, patuloy silang hindi nakikinig. Ngunit kapag nanahimik ka, napipilitan silang makinig sa alingawngaw na iyong iniwan. Ito ay nasa walang laman na inbox, sa tahimik na timeline, sa nawawalang good morning na dating automatiko. Bigla humihinto ang background music at ang katahimikan ay nagiging nakakabingi.
At ngayon hindi na nila kayang balewalain ang dati nilang ipinagwalang bahala. Iyan ang kagandahan ng kawalang bahala. Ginagawa ka nitong tandang pananong sa kanilang kwento, ang cliffhanger na hindi nalulutas, ang paano kung na hindi nila maalis sa isip. Dahil ang totoo, walang nagpapantasya sa taong nanatili. Nagpapantasya sila sa taong naglaho ng walang paliwanag. At makinig ka. Alam ko kung bakit ka nag-aalangan. Mabait ka. Ikaw ay mapagkalinga. Hindi mo gustong maging malamig. Ngunit hindi ito tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw. Sapat na ang iyong ibinuhos na enerhiya sa mga taong trinato ka na parang pansamantalang lunas. Panahon na upang huminto sa pagdurugo para sa mga hindi man lang nagmalasakit kung dumudugo ka sa simula pa lang. Ang kawalang bahala ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay presensya ng paggalang sa sarili. Ito ay pagtingin sa mga taong ipinagwawalang bahala ka at pagsasabi, hindi ko ibibigay sa iyo ang bersyon ko na hindi mo man lang pinahalagahan. At sa sandaling iyon, humihinto ka sa pagiging nanghahabol at ikaw ang nagiging hinahabol nila. Kaya narito ang gusto kong gawin mo. Isulat ito sa mga komento ngayon mismo. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Hayaan itong maging paalala mo. Sabihin ito ng malakas. I-type ito ng may layunin. Ipakita sa kanila. Ipakita sa iyong sarili. Ipakita sa mundo sa paligid mo na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang huminto sa pakikipag-usap sa mga maling tao. At manatili sa akin dahil susunod ay susuriin natin ang hindi komportableng katotohanan tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo ang iyong sarili na masyadong available. Kung bakit ang pagiging laging nandoon ay nagiging dahilan upang tratuhin ka nilang parang wala ka. Ang susunod na darating ay magpapabago sa lahat. 2. Kapag laging available ka, ikaw ay hindi nakikita. Kung kaya ka nilang abutin anumang oras, hindi ka nila pahahalagahan kailanman. Huwag na nating balutin sa matatamis na salita. Ang pagiging masyadong available ay nagpapabulag sa kanila sa iyong halaga. Akala mo ang patuloy na pagpapakita ay nagpapatunay ng iyong pagmamahal. Akala mo ang mabilis na pagtugon ay nagpapakita kung gaano ka nagmamalasakit. Akala mo ang laging nandiyan ay balang araw magpaparamdam sa kanila kung gaano ka katatag, kung gaano ka kahirap hanapin, kung gaano ka katapat. Ngunit sa halip na makita ang iyong puso, sinisimulan ka nilang tingnan bilang isang garantiya, isang backup, isang afterthought. Mga kaibigan, hayaan ninyo akong sabihin ito ng mabilisan. Walang anumang bagay na mahalaga na masyadong madaling ma-access. Isipin mo, ang mga diamante ay hindi nakakalat sa mga bangketa. Ang ginto ay hindi matatagpuan sa mga drawer ng kusina. Bakit? Dahil kung mas bihira ang isang bagay, mas iginagalang ito. Ngunit narito ka, emosyonal na on call, na parang isang 24 na oras na tindahan. Laging bukas, laging handa, laging sumasagot kahit na binaliwala. At hulaan mo? Ang ganoong uri ng pag-access ay nagpapalimot sa kanila sa iyong halaga. Isipin ito. Ikaw ay isang parola, isang maliwanag, at nagliliyab na sinag sa pinakamadilim na bagyo. Pinapatnubayan mo ang kanilang barko sa bawat oras na sila ay naliligaw ng landas. Ngunit narito ang bagay, huminto sila sa paggalang sa liwanag. Inakala nilang laging nandoon ito hanggang isang araw namatay ang parola. Hindi dahil ito ay sira, kundi dahil sa wakas ay napagtanto nitong walang talagang dumadaong. Nagdaraan lang, nanonood lang, gumagamit lang ng liwanag nito nang walang intensyon na umuwi. Patuloy mong iniisip na ang pagiging pare-pareho
ay magbibigay sa iyo ng pagmamahal. Ngunit maging totoo tayo, hindi ito nangyari. Kung mayroon man, itinuro nito sa kanila na gaano man kasama ang pagtrato nila sa iyo. Gaano man katagal sila mawala, gaano man karaming beses silang lumamig, nandoon ka pa rin naghihintay, nagte-text, umaasa. Hindi iyan katapatan. Iyan ay pagtataksil sa sarili na nakabalat kayo bilang pasensya. Hindi na nila nakikita ang iyong pagsisikap dahil inaasahan na nila ito. Hindi nila pinahahalagahan ang iyong presensya dahil hindi ito kailanman umalis. At ito ang pinakamasakit na bahagi ng kasinungalingan. Sinabi sa iyo ng lipunan na ang pagiging laging available ay marangal. Na kung patuloy kang magpapakita, sa wakas ay maiintindihan nila. Sa wakas ay pipiliin ka. Sa wakas ay magbabago. Ngunit hayaan mong sabihin ko ng malinaw. Hindi mo sila tinuturuan ng pagmamahal. Tinuturuan mo sila ng karapatan. At narito kung bakit napakahirap huminto. Dahil sa kaibuturan, natatakot ka na sa sandaling bumawi ka, makakalimutan ka nila, na ang iyong pananahimik ay magtutulak sa kanila palayo, na ang pagtanggal ng koneksyon ay papatay sa huling piraso ng pag-asa na iyong pinanghahawakan. Ngunit ang totoo, nakalimutan ka na nila sa sandaling napagtanto nilang maari ka nilang makuha nang hindi nagpapakita. Huminto sila sa pagpapahalaga sa iyong mga mensahe nang malaman nilang palagi kang magpapadala ng isa pa. At huminto sila sa pagsisikap sa sandaling napagtanto nilang hindi na nila kailangan. Kaya ang pagbawi ay hindi pagiging petty, ito ay makapangyarihan. Dahil ang distansya ay nagpipilit ng pagninilay. Kapag huminto ka sa pagiging madaling available, binabasag mo ang pattern, lumilikha ka ng espasyo. Pinaparamdam mo sa kanila ang iyong kawalan, at maniwala ka sa akin. Ang katahimikan na sinusuportahan ng paggalang sa sarili ay mas nagpapatinag sa mga tao kaysa sa mga talata. Tanungin mo ang iyong sarili. Nararapat ba silang maupo sa front row seats sa iyong buhay kung hindi man lang sila pumalakpak para sa iyong presensya? Nararapat ba silang makakuha ng araw-araw na check-ins kung hindi sila makapagbigay ng pagsisikap? Nararapat ba ang iyong emosyonal na pagod kung pagpapabaya lang ang ibinibigay nila bilang kapalit? Hayaan itong lumubog. Hindi ka isang convenience, hindi ka isang placeholder, hindi ka permanenteng option para sa isang taong nagdedesisyon pa. Ikaw ang pamantayan, ang karanasan, ang bihirang enerhiya na hindi dapat kailanman balewalain. At kung hindi ito nakikita ng isang tao, hindi mo trabaho ang kumbinsihin sila. Trabaho mo ang alisin ang iyong sarili. Magsisimula lang silang mapansin kapag huminto ka sa pagsubok, kapag huminto ang good morning, kapag huminto ang mga likes, kapag nanahimik ang mga double text. Doon natatama. Doon nila napagtanto na sarado na ang emosyonal na buffet, na ang iyong atensyon ay hindi na libre, na ang bersyon mo na dating masyadong nagmamalasakit ay wala na sa menu. Kaya narito ang iyong pagpapatunay para sa araw na ito. Hindi ako laging available dahil hindi ako laging pinahahalagahan. Isulat ito sa mga komento, angkinin ito, sarilinin ito, hayaan silang makita, hayaan mong makita mo. Dahil sa sandaling simulan mong pahalagahan ang iyong availability, natututo ang mundo na gawin din ang pareho. At manatili ka sa akin dahil susunod ay lalo pa tayong lulalim sa pera ng atensyon. Kung bakit ang bawat mensahe, bawat tugon, bawat emosyonal na pamumuhunan ay nagpapakain sa kanila ng higit pa sa iyong napagtanto, at kung paano gutumin ang kanilang ego at pakainin ang iyong kaluluwa sa halip. 3. Ang atensyon ay enerhiya at pinapakain nila ang kanila mula sa iyo. Sa tuwing tinetext mo sila ng una,
Ibinibigay mo sa kanila ang iyong kapangyarihan sa isang pilak na bandeha. Diretsahan nating pag-usapan ito, mga kaibigan. Hindi libre ang iyong atensyon. Ito ay nagkakahalaga ng iyong oras, enerhiya, emosyon at kapayapaan. Ngunit narito ang matinding katotohanan. Pinapakain nila ito na parang buffet at hindi mo man lang napansin na wala silang dinadala sa mesa. Patuloy kang nagche-check-in, nagla-like sa kanilang mga post, nagpapadala ng mga mensaheng iniisip lang kita, at sa bawat paggawa mo nito, lalo silang nabubusog at lalo kang nauubusan ng lakas. Ilarawan natin ang eksena. Isipin na ang iyong atensyon ay isang spotlight. Saan man ito sumikat, nagdudulot ito ng init, kaliwanagan at focus. Ngunit narito ang bagay. Ang ilang tao ay tatayo sa iyong liwanag ng sapat lang para makaramdam ng kahalagahan at aalis sa sandaling makuha nila ang kanilang pinuntahan. Sinisindihan mo ang ilaw at sinasalo nila ito. Ngunit ibinabalik ba nila ito kailanman? Itinuturo ba nila ito sa iyo kapag kailangan mo? O ikaw lang ba ang kanilang personal na flashlight kapag sila ay nababato, walang kumpiyansa o malungkot? Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng sino man. Ang atensyon ay emosyonal na pera. At kung patuloy mong gagastusin ito sa mga taong hindi kailanman naglalagay ng pondo pabalik, mauuwi ka sa pagkalugi sa lahat ng paraan na mahalaga. Walang laman ang inbox, walang enerhiya, walang pagpapahalaga sa sarili. At gayon paman, sasabihin mo sa iyong sarili, siguro kailangan ko lang magbigay pa ng kaunti. Hindi, iyan ang patibong. Iyan ang kasinungalingan. Kung mas marami kang ibinibigay, mas kaunti ang respeto nila dito dahil hindi sila nagugutom para sa iyong puso. Sila ay adik sa iyong atensyon. Sa paghila ng pagpapatunay na nakukuha nila kapag nakipag-ugnayan ka. Sa pagpapalakas ng ego na dumarating kapag nakikita nila ang iyong pangalan na lumabas. At sa sandaling huminto ka sa pagpapakain nito, nagkakaroon sila ng withdrawals. Nagsisimula silang magtaka kung saan ka nagpunta, kung bakit hindi ka sumasagot, kung bakit biglang huminto ang iyong ilaw sa pagsikat sa kanila. Ngunit narito ang nagpapahirap para huminto. Nakumbinsi mo ang iyong sarili na ang pagiging pare-pareho ay kung paano mo pinapatunayan ang iyong pagmamahal. Na ang paglapit ng una ay nangangahulugang sapat ka na upang manguna. Na ang iyong atensyon ay isang regalo na kailangan mong patuloy na ibigay upang maging mahalaga. Ngunit baligtarin natin ito. Patuloy ka bang magbubuhos ng tubig sa isang basong may butas sa ilalim? Patuloy ka bang magpapagasolina sa isang sasakyan na hindi ka kailanman dinadala kahit saan? Siyempre hindi. Kung gayon, bakit patuloy kang nagbibigay ng emosyonal na enerhiya sa isang taong hindi kailanman sumusulong dito? Takot ka, naiintindihan ko. Natatakot ka na. Kung babawi ka, makakalimutan ka nila. Na kung huminto ka sa pag-text, makakahanap sila ng iba. Na kung mananahimik ka, mamamatay ang koneksyon. Ngunit narito ang bagay. Kung ganoon kadali ka nilang nakalimutan, kung gayon ang iyong presensya ay hindi kailanman naging mahalaga sa kanila sa simula pa lang. Hindi ka nasa isang relasyon. Ikaw ay nasa isang one-sided attention loop kung saan patuloy kang nagbibigay at patuloy silang kumukuha. At hayaan mong paalalahanan kita, hindi ka charger para sa nauubusan ng baterya ng isang tao. Hindi ka hotline ng suporta para sa ego. Hindi ka isang emosyonal na vending machine. Ikaw ay isang buong karanasan, isang vibe, isang presensya na dapat igalang, hindi gamitin. Dahil ang atensyon kapag mali ang direksyon ay nagiging iyong kalaban. Ikinakabit ka nito sa mga taong hindi na nagsisilbi sa iyong kaluluwa. Pinananatili ka nitong emosyonal na nagugutom habang sila ay lumalaki sa iyong pagiging pare-pareho.
At isang araw gigising ka na nagtataka kung bakit ka sobrang pagod, sobrang manhid, sobrang walang laman. At ito ay dahil ginugol mo ang bawat patak ng iyong sarili sa pagsisikap na panatilihin silang busog habang ikaw ay walang laman. Kaya hayaan mong tanungin kita ng diretsyo. Ano ang mangyayari kung huminto ka sa pagpapakain sa kanilang ego? Kung huminto ka sa pagre-react sa kanilang mga breadcrumb, huminto sa panonood ng kanilang mga kwento, huminto sa pagpapakita ng walang paanyaya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Napansin nila, nararamdaman nila. Ang katahimikan ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa anumang talata na iyong ipinadala. Dahil kapag binawi mo ang iyong enerhiya, nawawalan sila ng supply. Kaya ngayong araw ay magdesisyon ka. Huminto ka sa pagbibigay ng iyong atensyon na parang candy sa Halloween. Huminto ka sa pagbibigay ng emosyonal na enerhiya sa mga taong hindi man lang maglilipat ng daliri para sa iyo. Huminto ka sa pagiging charger para sa kanilang telepono kung hindi man lang sila nagtanong kung nauubusan na ang iyong baterya. Ang iyong atensyon ay kapangyarihan, ito ay sagrado. At mula ngayon, ito ay mahal. Hindi lahat ay nakakakuha ng access. Hindi lahat ay nakakakuha ng tugon. Hindi lahat ay nararapat sa iyong liwanag. Dahil kung hindi kanila binigyan ng kapayapaan noong nasa kanila ang iyong presensya, kung gayon, tiyak na hindi nila nararapat ang iyong enerhiya ngayon. Kaya narito ang iyong pagpapatunay para sa araw na ito. Ang aking atensyon ay kapangyarihan. Pinipili ko kung saan ito dumadaloy. Isulat ito sa mga komento. Angkinin ito, sarilinin ito. Hayaan silang makita. Hayaan mong makita mo. Ipakita sa mundo na isinara mo ang emosyonal na ATM. Wala nang withdrawals nang walang deposits. At manatili ka sa akin dahil susunod ay lalo pa tayong lulalim sa isip kung ano ang nangyayari sa loob nila kapag huminto ka sa pagsagot, kapag nanahimik ka, kapag nawala ka. Ang katahimikan na dating kanilang kinagigiliwan ay nagiging alingaw-ngaw na hindi nila matatakasan. At matututunan mo ngayon kung bakit. Kapag ikaw ay naglaho, malakas na nagsasalita ang kanilang isipan, ang iyong pananahimik ang nagiging usapan na kanilang inuulit kapag walang ibang nagsasalita. Harapin natin ang katotohanan. Kapag ikaw ay naglaho, mayroong mapanganib na nangyayari sa kanila, hindi sa iyo. Akala mo ikaw ang nakakaramdam ng kawalan. Akala mo ang iyong pananahimik ay isang tahimik na paglisan, ngunit sa kanilang isipan, ang iyong pananahimik ay isang sigaw, isang pagmumulto, isang multo na sumusunod sa kanila, sa bawat silid, sa bawat sandali ng katahimikan, sa bawat notification na kanilang tinitingnan. Umaasa na ikaw iyon, ngunit wala silang makita. Ikaw ang boses, ang init, ang patuloy na tibok ng puso na hindi nila natutunan pahalagahan. At ngayon wala na ang tibok ng pusong iyon. Nanahimik ka. Bigla nagsisimula ang ingay sa kanilang ulo, ang mga iniisip na hindi nila kailangang harapin kapag palagi mong pinupuno ang espasyo. Ngayon sila ang nasa harapan at gitna. Bawat alaalang ibinigay mo sa kanila ay nagiging mas matalas. Bawat magandang umaga na kanilang ipinagwawalang bahala ay nagiging mas mabigat. Bawat mensahe na kanilang binaliwala, ngayon ay umaalingaw-ngaw. Isipin ito, nasa isang silid ka kasama ang isang tao, may tugtog, nagtatawanan. Maganda ang pakiramdam, ngunit sa sandaling umalis ka, nananahimik. Nandito pa rin sila sa parehong silid, parehong espasyo, ngunit ngayon ay pakiramdam ay walang laman. Dahil hindi ang silid ang naramdaman nilang tahanan, ikaw iyon. At iyan ang kanilang kinauupuan ngayon. Ang iyong kawalan ay naging kanilang salamin.
Nakikita na nila ng malinaw ang kanilang sarili. At ano ang nakikita nila? Hindi ito maganda. Dahil kapag ang isang taong minsan ay nagparamdam sa kanila na sila ay nakikita, naririnig at minamahal, ay naglaho ng hindi nagmamakaawa, ng hindi nagpapaliwanag, ng walang ingay. Ang katahimikan na iyon ay nagiging hindi komportable. Nagiging pagkakasala, pagkalito, pagtataka, takot, at lahat ng ito ay nangyayari nang walang sinasabi. Ngunit hulaan ko, nararamdaman mo pa rin na ikaw ang natatalo, tama? Na ang paglayo ay nangangahulugang pagkatalo, na ang katahimikan ay nangangahulugang pagsuko, na ang pagbaliwala sa kanila ay magtutulak sa kanila palayo ng tuluyan. Ngunit pakinggan mong malinaw at malakas ang katotohanan ito. Kung ang iyong pananahimik lang ang tanging nakakuha ng kanilang atensyon, hindi nila kailanman karapat-dapat ang iyong mga salita sa simula pa lang. Sila ay komportable, hindi committed. Sila ay naaliw, hindi invested. Nagustuhan nila ang ideya na palagi kang nandoon hanggang sa wala ka na. At ngayon ay nagsisimulang lokohin sila ng kanilang isipan. Bakit hindi sila nagmensahe? Lumampas ba ako? May kinakausap ba silang iba? Ang maliit na ego na ipinagmamalaki nila, ngayon ay nagugutom. Iyan ang kagandahan ng paglaho ng walang drama, ng walang pagsasara ng pinto, ng walang isang huling emosyonal na pagsabog. Dahil ang kapayapaan ay bumabagabag sa mga taong adik sa kaguluhan. At kapag huminto ka sa paglalaro, sinisimulan nilang maramdaman ang kawalan ng laro. Wala nang kalaban, wala nang balikan, sila lang na nakaupo sa katahimikan, humaharap sa katotohanan na ang tunay na nagmamalasakit ay umalis ng hindi lumilingon. Ngunit alam ko kung bakit mahirap. Akala mo ang paglaho ay nagpapamukha sa iyo na natalo ka, na sumuko ka. Ngunit hindi, kaibigan ko, lumaki ka na. Napagtanto mong ang iyong enerhiya ay hindi isang pagtatanghal. Ang iyong pagmamahal ay hindi isang parusa. At ang iyong pananahimik ay hindi kahinaan. Ito ay isang salamin na pumipilit sa mga tao na makita ang kanilang ginawa. At kung hindi sila nagpakita ng pagbabago, kung ang iyong pananahimik ay hindi man lang bumabagabag sa kanila, mabuti. Iyan ang iyong sagot. Dahil ang isang taong walang nararamdaman kapag nanahimik ka, ay hindi kailanman karapat-dapat sa tunog ng iyong boses sa simula pa lang. Hayaan silang manatili doon. Hindi mo sila pinaparusahan. Pinipili mo lang ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan, ang dignidad kaysa sa kawalang pag-asa, ang kapangyarihan kaysa sa pagmamakaawa. At sa sandaling na pagtanto mo iyan, humihinto ka sa pagiging nanghahabol at nagiging ang kahihinatnan. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa paggalang sa sarili. Minsan ay nagkaroon sila ng pribilehiyo ng iyong presensya. Ngayon ay nakakulong sila sa alaala ng kung ano ang naramdaman nito at ang pagkaunawa na hindi na nila ito mararamdaman muli. Iyan ang sakit na dulot ng katahimikan. Hindi ito ang malakas na uri. Hindi ito ang agresibong uri. Ngunit ito ang pinakatotoong uri dahil ito ay nabubuhay sa kanilang mga iniisip, hindi sa kanilang mga tenga. Kaya narito ang iyong pagpapatunay para sa araw na ito. Ang aking pananahimik ay nagsasalita para sa akin. Isulat ito sa mga komento. Hayaan itong umalingaw-ngaw. Hayaan itong tumagos. Hayaan mong malaman ng mundo na huminto ka na sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi kailanman nakinig. Hindi ka na nagtatanghal, hindi ka na nagpapatunay. Wala ka na lang. At manatili ka sa akin dahil susunod ay papasok tayo sa isang bagong antas. Ano ang mangyayari kapag ang iyong pananahimik ay hindi lang nagpapatinag sa kanila? Ginagawa ka nitong isang misteryo, ang hindi nila maintindihan, hindi ma-access, hindi mapapalitan.
doon tayo patungo. Huwag kang kukurap. 5 nagiging misteryo ka. At ang misteryo ay nakakaakit. Kapag hindi ka na nila kayang basahin, nagsisimula silang basahin muli ang bawat sandali na ibinigay mo sa kanila. Pag-usapan natin ang bahagi na hindi nila kailanman nakita na darating, ang bahagi na tunay na bumabagabag sa kanilang isipan. Hindi lang dahil umalis ka, hindi lang dahil huminto ka sa pagte-text, hindi rin dahil nanahimik ka. Ito ay dahil ngayon, hindi ka na nila maintindihan. At iyan mga kaibigan, ang simula ng obsesyon. Makikita mo hindi hinahabol ng mga tao ang kaliwanagan. Hinahabol nila ang kalituhan. Hinahabol nila ang kawalan ng katiyakan. Hinahabol nila ang hindi nalutas. At kapag ikaw ay isang bukas na libro, kapag palagi mong ipinapaliwanag ang iyong sarili, kapag palagi kang sumasagot, kapag palagi mong ipinapakita sa kanila kung anong pahinaka, huminto sila sa pagbabasa, nag-skim lang sila, nilaktawan nila ang mga kabanata, ipinagwalang bahala kanila. Ngunit ngayon ay isinara mo na ang libro. Lumabas ka sa entablado sa kalagitnaan ng eksena. Inalis mo ang mapa at iniwan silang naglalakad sa plot na hindi nila pinansin, intindihin hanggang sa huli na ang lahat. At hulaan mo, ang misteryo ay nakakaakit. Kapag hindi ka nila mahulaan, nagsisimula silang hanapin ka. Kapag hindi nila alam kung ano ang nararamdaman mo, nagsisimula silang maramdaman sa unang pagkakataon. Isipin mo na ikaw ay isang pelikula na akala nila ay naintindihan na nila. Mahuhulaan, madali, isang kwento ng pag-ibig na akala nila ay pwede nilang i-pause, i-rewind, i-skip, at balikan kapag maginhawa. Ngunit ngayon ay umitim na ang screen. Walang katapusan, walang pagtatapos, walang credits na lumalabas. At bigla, gusto nilang malaman ang lahat ng kanilang binaliwala, bawat maliit na detalya, bawat eksena na kanilang nalimutan. Iyan ang nangyayari kapag huminto ka sa pagbibigay sa kanila ng emosyonal na access. Ngunit narito ang balita. Hindi ang iyong misteryo ang nagbago. Ito ay ang iyong pag-uugali. Palagi ka ng may lalim. Palagi ka ng may maraming layers, komplikado, mayaman sa emosyon. Hindi lang sila nagmalasakit na maghukay ng malalim noong madali ka lang abutin. Ngunit ngayong nanahimik ka, ngayong ibinawi mo ang iyong enerhiya, napagtanto nila kung gaano karami ang hindi nila talaga nalalaman sa iyo. At hulaan ko, bahagi mo pa rin ang nagtataka, magana ba ito? Talaga bang magpapamalasakit sila kung babaliwalain ko sila? Ngunit hindi iyan ang punto. Ang punto ay sa wakas ay nagmamalasakit ka na sa iyong sarili. Huminto ka na sa pagsasabi ng iyong halaga sa mga taong nakakita lang ng subtitles. Huminto ka na sa pagiging maingay para sa mga taang hindi naman nakikinig. At ang katahimikan na iyon, ang pagbawi na iyon, hindi lang iyan distansya. Iyan ay pag-aangat. Dahil hindi ka na emosyonal na available para sa kalituhan, hindi ka na nagpapakita para lang hindi maintindihan. Hindi mo na binabasag ang iyong sarili sa mga maliit na paliwanag para sa isang taong hindi kayang lunukin ang iyong buong katotohanan. Ikaw ay misteryo ngayon at hindi nila alam kung ano ang gagawin doon. Dati ay kaya nilang pindutin ang iyong mga pindutan, makakuha ng tugon. Ngunit ngayon ay walang tugon, walang pahiwatig, walang senyales, tanging ang tanong, ano ang iniisip nila? Nag-move on na ba sila? Nagmahalaga ba ako? At bigla, lahat ng sandaling kanilang ipinagwalang bahala, nagsisimula silang i-replay ang mga ito sa kanilang isipan na parang sirang plaka. Iyan ang ginagawa ng katahimikan. Nagiiwan ito ng espasyo, at ang espasyo na iyon ay nagiging salamin, isang pelikula, isang alaala, isa na hindi nila mapipigilang panoorin. Ngunit naiintindihan ko. Alam ko ang takot. Natatakot ka na ang pagiging tahimik ay nagpapalimot sa iyo.
na ang pagiging isang misteryo ay nagpapahinto sa kanila sa pagmamalasakit. Ngunit hayaan mong paalalahanan kita, hindi hinahabol ng mga tao ang kanilang naiintindihan. Hinahabol nila ang kanilang pinagsisisihan. Hinahabol nila ang hindi nila makontrol. At kapag nanahimik ka, nagiging isang bagay ka na hindi nila ma-decode. Hindi ka na ang mahuhulaan na mensahe sa kanilang inbox. Hindi ka na ang ligtas, kilalang comfort zone. Nagiging isang enigma ka. At maniwala ka sa akin, ang isang enigma ay nananatili sa kanilang isipan ng mas matagal kaysa sa isang paliwanag. Kaya ngayon, lumakad ka sa misteryong iyon. Huminto ka sa pagsisikap na gawing madaling maintindihan ang iyong sarili. Huminto ka sa oversharing, over-explaining, over-giving. Dahil ang isang taong nagpapahalaga sa iyo ay hindi nangangailangan ng manual. Hindi sila nangangailangan ng script. Nagpapakita lang sila, nananatiling present, at sinusubukang matutunan ka ng may paggalang. Narito ang iyong pagpapatunay para sa araw na ito. Ako ang misteryo na dapat nilang pinahalagahan. Isulat ito sa mga komento. Hayaan itong maging isang deklarasyon. Sabihin ito. I-type ito. Angkinin ito. Ipakita sa kanila. Ipakita sa iyong sarili. Ipakita sa mundo na huminto ka na sa pagsisikap na maging madaling basahin. Nakatuon ka sa pagiging totoo at manatili ka sa akin dahil susunod ay lalo pa nating babaligtarin ang sitwasyon. Makikita mo kung ano ang mangyayari kapag huminto ka sa pagyuko at sila ang nagsimulang yumuko. Kapag ang mga ngaso ang naging hinahabol, huwag palampasin ang susunod na darating.